So, itong video na to guys, share ko lang sa inyo kung anong kagandahan nitong Insta360 Mic Air. Itong maliit na Bluetooth lang na to, no? At saka i-testing din natin to sa mga iba-ibang ambience o iba-ibang environment sa labas, sa loob, na para malaman natin kung ano yung kagandahan ng quality nito. At saka tatlong klase po natin siya i-testing. So internal, at saka isang kulay green na Bluetooth microphone, and then Bluetooth microphone din tayo na naka noise reduction. At ang gamit ko nga pala natin camera, itong ating Insta360 X5. So pwede rin kayong mag-avail nito kahit wala kayong camera na Insta360. Ang bibili nyo lang yung Insta360 Mic Air na merong receiver. So sa akin hindi ko na binili yun kasi naka-Bluetooth naman to sa automatically Bluetooth connected naman to sa product ng mga Insta360 camera tulad ng Pro, X5, X3, or X2. Yun guys, no? So ngayon, testing natin siya kung anong diferensya ng at features na itong microphone. At hindi lang siya microphone, so share ko rin sa inyo yung mga tips na gagawin nyo kung meron kayong Bluetooth microphone as a remote. At saka yung mga technique para hindi kayo mahirapan sa paggamit. So share ko rin sa inyo yung kagandahan nito at saka ano yung the best na gagamitin yung framing, at saka kung kayo merong X5 na camera, so less na talaga yung pag-i-edit nyo. At saka kung meron kayong microphone, kasabay din ng internal microphone na gumagana siya ng sabay. So maganda yung kasi may mga angle talaga na, may pagkakataon talaga na kailangan mong gamitin internal at saka yung inyong Bluetooth. So may mga ganong eksena talaga, especially kung nasa labas ka katulad nito. Ang gamit ko lang ngayon na itong Bluetooth. At saka ang gamit kong camera, X5, naka-insta framing tayo, na follow. Kaya kung saan ako pumupunta, sumusunod na siya. So napakaganda yun, di ba? So less na yung pag-i-edit niyo. So ayan guys, no, ang narinig yung sounds ngayon ay nanggagaling dito sa akin, Insta360 X5 internal microphone. So tignan natin ang quality nito, at saka yung aking voice ay hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, normal lang. At saka nasa labas po tayo, no? Kita natin dito na malapit na sa basketball court at malakas yung hangin. Nakita nyo yung mga puno, gumagalaw talaga. At ang mga hunang ibon, kung narinig kayo, actually maganda naman talaga itong internal microphone ng X5 kasi lalo nilang pinaganda yan, at saka lalo nila pina-smooth, at meron tong sound reduction na dahil sa kanyang design. So meron din talagang pagkakataon na gagamit talaga kayo ng mga Bluetooth microphone tulad nito, pero ito ay naka-off pa. Ang gumagana pa lang ngayon dyan yung aking internal. So ngayon naman guys, ang narinig yung sounds ay nanggagaling na dito sa aking microphone, Mic Air Bluetooth. At dito pa rin tayo, nasa labas pa rin tayo, mahangin pa rin, kita nyo naman yung puno, ganyan pa rin siya kalakas, no? At yung boses ko, hindi ganun pa rin yung level. At pakinggan natin kung anong ganda ng quality nito kahit na wala akong nilagay na windproof, no? So actually may windproof din yan. So kung ang diskarte na lang, kung sakaling kayo nagko-content, madalas kayo sa labas at madalas kayong nagkakataon na merong mga may ingay, kung ang mga content nyo ay talagang laging ganun, so talagang gagamit kayo ng mga Bluetooth microphone kahit may windproof kayo. Kung wala kayong windproof, na wala yon, so ang diskarte na lang, itago nyo siya sa damit nyo or break na rin nyo. Itong microphone nasa loob, yung magnet nyo nasa labas. So para nga mag-windproof na lang doon yung inyong damit. Pero sa akin okay na yung ganito, kahit papaano may naririnig ng konti lang para realistic naman talaga. Pangit naman talaga kung boses lang yung naririnig sa'yo. Ayan, tulad yan, may malakas na tunog ng sasakyan doon, pero narinig nyo pa rin naman ako. Ito po yung aking sounds ng galing sa Mic Air, no? So dalawang klase po yan guys.
Isang nakakulay blue, sabihin normal lang siya. Pag nag-double click ako, magkukulay green yung ilaw, yun ay naka-on yung kanyang noise reduction. So tetestingin din natin yung pagkatapos nito, yung kanyang merong noise reduction, guys. So ito po yung quality sounds ng normal na mic air lang, na wala tayong windproof. Okay? Okay guys, so ang sounds na narinig nyo ngayon ito nanggagaling sa aking Insta360 mic air na naka-open ang ating noise reduction. Ibig sabihin nakakulay green yung light niya, naka-open yun. At ganun pa rin, no? Nasa labas pa rin tayo, malakas pa rin yung hangin. At ang aking volume ng boses kay na normal lang. At wala akong nilagay na windproof. Nakatago lang siya sa jacket ko ng konti. Para yung jacket ko na lang o yung t-shirt ko ang nag-shield sa kanyang ng hangin, no? Kung ayaw mo naman ipasok yung microphone sa loob, kahit nasa labas, coveran mo lang siya ng ganyan. Or kahit open lang. So mas maganda kasi yung medyo realistic ng konti na may narinig din ng konting tunog ng mga ambience para realistic nga, no? Pangit naman kung laging pure lang yung boses mo yung naririnig. So hindi naman siya ganoon din kalakas ang maririnig niya. Ang pinaka-priority pa rin niya, yung boses mo ay mas malakas. So ito po yung sounds quality ng naka noise reduction galing dito sa mic air. Kita nyo naman malakas pa rin yung hangin, di ba? Check mic 1 2 3. So guys, ngayon guys, testingin natin tong sound quality ng Insta360 mic air. So nandito siya sa aking jacket, kung makikita nyo, ayan o, nakatago siya. Tatakpan ko na lang, parang di halata. At naka-on ang aking gain adjustment at naka-on din yung aking tawag nito, yung noise reduction. So nakakulay green siya yung ilaw. At siyempre dito ako sa labas para kung ano pa yung naririnig nyo bukod sa aking boses. At ang gamit ko nga rin pala siyempre yung Insta360 X5. Ang mode natin ay naka-ano tayo sa mode. Naka-anong mode natin, naka pure video na 5.7K 30 FPS. Yan, pure video kasi para maganda siya sa night mode. Dahil gabi nga konti lang ang liwanag. Yun. So pupunta tayo rito sa tindahan. Namimili tayo. Yan. At kahit na ilayo-layo ko yung camera, hopefully naman na hindi nagbabago yung volume ng aking sounds, no? Kasi syempre nasa dibdib ko lang yung microphone. Guys, so ang gamit natin ngayon itong Insta360 X5, no? At saka itong Insta360 mic air. So nakaset po tayo sa Instaframe na 2.0. Maganda yung Instaframe kasi kahit anong gawin ko, naka-frame na siya. So hindi ko kailangan ng editing pa na hindi katulad ng 360. Pero depende pa rin yan sa inyo. So itong Insta360 mic air, ang benefits din nito guys, para siyang remote na rin button. So pag naka-off yung inyong camera, long press lang kayo, magbubukas na yung camera nyo at yung microphone. And then pag gusto nyo mo lang i-click yung click button, like captured o kaya start ng video, one press lang, start na yon. And then kung gusto mo naman i-stop na, one press lang din sa microphone, Bluetooth. So yun ang kagandahan ng Bluetooth microphone. Hindi lang siya microphone, so nagiging remote din siya. So napakaganda, di ba? Kasi may mga pagkakataon na malayo yung microphone malayo yung camera sa iyo. Tapos nakatayo siya sa malayo, at ikaw ay gusto mo na mag-start. So pwede mo na siyang i-click na lang sa mic air. And then start na yung recording yun. At kung gusto mo naman din, i-off yung camera na malayo para save yung inyong yung battery. So ang technique na gagawin nyo, i-open nyo yung speak
command ng inyong camera. Kahit na malayo yun, hindi mo na kailangan sumigaw kasi sasabihin mo lang dito sa microphone na yun nga, stop recording. Tapos kung nasabi mo na yun, mamamatay yung camera. And then, tsaka mo na isunod yung microphone, long press pa rin para mag-off. So, di ba? Ganun lang yung ang diskarte. At ito nga pala ang microphone na narinig nyo sa akin ngayon. Ang boses ko na to ay nanggagaling dito sa Mic Air. Mic Air na noise reduction, naka-kulay green. Same pa rin. At naka-Instaframe tayo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Sana may na-share po ako sa inyo kahit na simpleng bagay lang. Naka-ano pa rin tayo. Naka-Instaframe 2.0 at saka yung ating gamit is a microphone Air. Makita nyo dito sa dibdib ko. Nakatago siya sa jacket. Para kung ano yung pinagkaiba kung naka-open o nasa jacket. I think pares lang naman. Tsaka magbabago tayo ng ambience. Nasa loob tayo ng building at papasok tayo sa loob ng elevator. Kung nagbabago nga talaga ng konti. Siguro meron pero hindi naman ganun siguro na parang kuwebang-kuweba yung tunog, no? Antayin lang po natin, guys. Ayun na. Okay. Ayan, so nandito na ako sa loob ng elevator, guys. I think dito sa actual na narinig ko dito parang kulob nga. Siguro kung narinig nyo dyan sa aking audio, may pagbabago. Tinetesting ko to sa lahat ng angulo tsaka sa mga iba't ibang lugar na iba't ibang ingay, no? Yung mga sasakyan, tao, hangin, gano'n. So, yeah. Dito tayo sa loob na ng bahay. Okay na. Medyo tahimik dito. Tsaka yun nga. Nasa akin pa rin yung aking microphone. So ayun guys, thank you for watching. Sana may naitulong ako sa inyo kahit sa konting bagay lang na ganito. At saka kung bago ka lang din sa channel ko, baka naman pwedeng pa-click na lang din ng like and share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. At don't forget to subscribe na rin po mga kaibigan. At sa mga iba pa nating tutorial at saka mga tips, so abangan nyo lang po yung aking video. Maraming salamat po. God bless.